Amen. Ayan, amen. Praise God. At ang ating pong teksto ay magmumula po sa Mateo chapter 20 verse 29 hanggang 34. Amen. At title po nito ay ang pananampalataya na nagbubukas ng mga mata. Amen. Sabi po dito sa Mateo chapter 20 verse 29 hanggang 34, pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay nagsinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang narinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." At tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakitang muli." Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata at agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Amen. At dito po ipinakikita po ang ating pong point number 1 po ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Amen. At dito po sa unang verse po, dito na sa verse 29 po, sa pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Amen? Napakaraming tao. Pinapakita dito yung sinundan sila ng maraming tao. Ng maraming tao ang ating Panginoong Hesus dahil sa mga himala na mga ginawa ng ating Panginoong Hesus na nakapagpapagaling siya at nakapagpakain siya ng maraming tao at umabot sa 5,000. At nagpatuloy silang sumunod sa ating Panginoon dahil nga po, syempre nga po, ang ating Panginoon, nakita nila yung mga himalang ginawa ng Panginoon, nakita nila yung, naranasan nila yung pinakain sila kahit na anong dami at marami pa silang natututunan sa ating Panginoon kaya patuloy silang sumunod sa ating Panginoon. Amen. At sa verse 30 naman po, doon ay may 2 bulag po na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Amen. Sila ay bulag. Sa kabila ng kalagayan nila, nakaupo lang sila sa tabi ng daan. Nung narinig nila na dumaan ang ating Panginoon, si Jesus, sila ay nagsisigaw, patuloy sila sa pagsisigaw. Hindi sila tumigil, nagpatuloy sila dahil naniniwala sila na ang ating Panginoong Hesus ay mapapagaling sila at hindi man sila nakakita, pero narinig nila ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon. At pinakikita dito yung pananampalataya nila dahil narinig po nila kahit hindi nila nakikita ang ating Panginoong Hesus, narinig nila yung mga balita na nakakapagpagaling ang ating Panginoon. Amen. At ito po yung ipinakita sa kalagahan ng pananampalataya na kahit hindi nakikita, amen, ito ay nanatili silang nagtiwala sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Hebreo, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Maliwanag na ang pananampalataya ay hindi lamang sa mga bagay na nakikita kundi sa hindi rin nakikita. Kaya po yung 2 bulag, hindi sila tumigil ng pagsigaw dahil sila ay naniniwala at nananampalataya na mapapagaling sila. So sa ating pong buhay, amen, napaka-importante po sa atin bilang nakakilala sa ating Diyos at narinig natin ang mga salita niya at naranasan natin yung mga himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. At tayo po ay mga nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Amen. Sa bawat isa sa atin,
Dahil sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, amen, na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Naranasan din po natin at nakamit din po natin yung awa at habag ng ating Panginoon. Hindi niya tayo binaliwala. Amen. At ang pangalawang point po, mabilis lang po ito at maikli lang po, pero ito po ay, at ang pangalawang point po natin ay nagpatuloy na may paniniwala. Nagpatuloy. Amen. Doon po sa verse 31, nagpatuloy sila sa pagsisigaw ng Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Hindi sila tumigil kahit na pinagsabihan sila na tumahimik, kundi nagpatuloy sila. Hindi nila pinansin yung mga nagpapatigil sa kanila na tumahimik, kundi nagpatuloy sila sa pagsigaw ng malakas. Hindi sila nagpatinag, hindi sila nagpasaway sa nagpatinag sa pagsaway sa kanila, sa labis nilang pagnanais na marinig sila ng ating Panginoong Hesus. Ng ating Panginoong Hesus. Kundi nag-focus sila at nagsumigasig pa sila na magsisigaw para marinig sila ng ating Panginoon. Amen. Ito po yung yung 'di ba po ba dalawang bulag sila, pero isa lang po dito yung yung nakilala. Yun doon po yung mababasa po natin, yung nakilala po yung bulag na isa po ay si Bartimeo po. Siya po ay isang nakilala doon. Sa Marcos po naman natin makikita itong isang bulag na ito. Pero yung isa pong bulag, hindi po siya na pangalanan, kundi ito lang pong bulag na ito na si Bartimeo po ang napangalanan na nagpangalan po sa kanya, na sulat po ni Marcos. Dito po natin makikita po sa Marcos chapter 20 verse 46. Yan dito nga po, 'di ba? Ayun nga po yung pinangalan. Dumating sina Jesus sa Jericho nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad. At maraming iba pa ay nadaanan sila ng isang bulag na nakaupo sa tabi ng namamalimos. Siya ay, ito po yung sinabi na pangalan, ito po ay si Bartimeo. Amen? Si Bartimeo po ay anak ni Timeo. Amen? Ito po ay narinig ng bulag na nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret. Sumigaw si Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa akin. Amen. Kaya yun po, sa pagpapatuloy po natin dito sa ating sa verse 31 po. Ayun po na nagsisigaw nga po si Bartimeo, ayan, dalawa po sila. Nagpatuloy sila sa pagsigaw ng malakas. Hindi sila nagpatinag sa pagsaway sa kanila, sa labis nilang pagnanais na marinig sila ng ating Panginoon Jesus. Hindi amen. So naman natin pinakikita na huwag tayong tumigil kahit ano pang mga distraction. Kahit ano pang mga distraction sa atin na nakapaligid sa atin. Huwag natin pansinin, kundi ang focus natin ay magpatuloy tayo. Gaano man kahirap, at ano man ang mga nararanasan natin, naniniwala tayo na hindi man natin nakikita dahil alam natin na nandyan lang ang ating Panginoon. Amen? Na naririnig tayo. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo. Dahil sa bawat panalangin po natin, huwag po tayo tunay na maririnig tayo ng ating Panginoon. Amen. At sa verse 32 naman po, ayan, tumigil si Jesus at tinawag sila at tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Dito po sa talatang ito, na pagtanong ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ipinakikita dito na ang ating Panginoong Jesus ang interes at malasakit niya sa pangangailangan ng dalawang bulag na lalaki, na sila ay gumaling at tunay na hindi nawalan ng saysay ang kanilang pagsigaw. At nakita ng ating Panginoon ang pagsisikap nila at sila ay narinig. Amen. Sa ating pong buhay, huwag tayong tumigil na sa Kanya tumawag kung akala natin na hindi tayo naririnig at wala tayong makikita
o nakikita sa mga pinanalangin natin, pero meron pala, katulad ng 2 bulag, nagpatuloy sila at hindi sila tumigil. Sa huli sila ay narinig, gano'n din sa atin, naririnig po tayo ng ating Panginoon. Maniniwala lang tayo at magpatuloy at mananatili at huwag susuko. Katulad po ng 2 bulag, hindi po sila sumuko at di po sila tumigil at di sila talaga hindi sila natinag kahit sinasaway sila, pinatatahimik sila na tumahimik sila sa kanilang pagsigaw. Amen. Isang halimbawa, yun, sa aking buhay na lang po. Amen. Sa akin po, magmula nung narinig ko po ang ating Panginoon at itinanggap ko siya sa aking buhay bilang aking Panginoon, nabuksan ang aking mga mata at nakita ko at naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Mula pong ako'y nagtiwala at nanampalataya sa Kanya ko na ipinagkatiwala ang lahat dahil alam ko na siya lang ang nakakapagbigay ng mga pangangailangan ko sa buhay at sa Kanya ko lang mararanasan ang tunay na pagmamahal at kabutihan. Amen. At nabuksan ang aking mata, di lang mata, puso at isip, at nakita ko yung tunay na liwanag na buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. At tunay na napakabuti ng Panginoon na hindi talaga hindi niya ako pinabayaan. Amen. At sa verse 33 naman po, sumagot sila. Ito na po yung sa pagkatanong ng Panginoon, ito na po yung sinagot nung bulag po. Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Sinabi nila talaga yung gusto nila na makakita dahil alam nila at naniniwala sila na ang ating Panginoon ay nagpapagaling at sila ay mapapagaling. Walang makikitang pag-aalinlangan dito sa 2 bulag. At direct to the point po, o walang pag-aatubili nilang sinabi na ang pagnanais na gusto nila na makakita. At sinabi nila sa ating Panginoon. Amen. Sa bawat po pagtawag natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, sa mga hinihingi natin, ang gusto ng ating Panginoon ay yung talagang kailangan natin kahit alam na niya na ang ating kailangan pero nais niya na sabihin natin yung talagang need natin ay kanyang ipinagkakaloob. Katulad po dun sa 2 bulag po na kahit alam niya na bulag na yon at alam niya kung ano yung kailangan ng 2 bulag, tinanong pa rin niya, di ba po ba? Kaya mismo doon sa 2 bulag na gusto niya marinig na kung ano yung nais ng Panginoon na gawin sa kanila. Amen. Kaya pinagkaloob sa kanila yung kanilang nais na makakita talaga. Amen. So sa kabila po ng lahat ng pagsisigaw ng 20 bulag, hindi sila tumigil, hindi nila pinansin yung mga taong nagpapatahimik sa kanila sa pagsigaw nila at nagpatuloy sila at sila ay narinig ng ating Panginoon. Di ba? At kahit sa sobrang dami ng tao na nagsisigaw sila at nakita ni Lord at narinig talaga ng Panginoon natin na ang kanilang pagsigaw at tinanong at sinabi nila na gusto nila na makakita, sila ay kinahabagan ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon dahil kinahabagan sila. Amen. Sa bawat isa sa atin at nakikita ng Panginoon yung talagang yung kaibuturan ng ating puso na tayo talaga nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Talagang ibinibigay din at ipinagkakaloob din ng Panginoon talaga sa atin yung ating mga ipinapanalangin, di ba po ba? Katulad din po nito ng 2 bulag na ito. Walang pag-aatubili rin na sinabi nila talaga yung kailangan nila na sila ay makakita. Kaya po ang Diyos natin ay mahabagin, hindi niya po binabaliwala ang bawat panalangin po natin. Amen. At sa kanilang
Nahabag sa kanila ang ating Panginoon at hinipo ang kanilang mga mata, agad silang nakakita at gumaling. Amen. Dahil sa pamamagitan ng kanilang paniniwala at pananampalataya, nabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan na ang ating Panginoon ay tunay na nagpapagaling. Ito ay naranasan nila at nila ang habag ng ating Panginoon at sila'y pinagaling. Amen. Kaya ipinapakita po dito na ang kwento po ng 2 bulag na pinagaling ni Jesus ay isang patunay ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga hadlang at pagsubok ng 2 bulag na ito na lalaki ay nagpatuloy sa pagsisigaw at pagtawag kay Jesus sila ay narinig at pinagaling. Amen. At ayun po, maikli lamang po ang aking maibahagi po sa inyo. Nawa po ay nawa po ay natuto po tayo sa kanilang halimbawa na ng 2 bulag po na magpatuloy po sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit na sa mga panahon ng pagsubok at hadlang. Naway huwag po tayong tumigil sa pagtawag sa Diyos na kahit parang hindi tayo naririnig. Amen. At yun po, maraming salamat po sa Panginoon na kahit sa maikli pong mensaheng ito at pagbabahagi po sa inyo, nawa po ay may natutunan po ang bawat isa sa kwento po ng 2 bulag po na pinagaling ng ating Panginoon. Amen. Ako po muna ay mananalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. At patuloy, Lord God, na tulungan mo po kami makapagpatuloy sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kahit na sa mga panahon ng pagsubok at hadlang. Panginoon, patuloy, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na pagtitiwalaan, Panginoon, at patuloy namin papupurihan, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang siyang gumagabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po, maraming salamat po, Sis Billie Jean. Yun lang po ang aking share po na mensahe mula sa ating Panginoon. Amen. Ayan po, salamat.